Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang babaeng nagngangalang Kikimura, na nagtatrabaho sa isang junk shop. Medyo magulo ang buhay ni Kikimura mula nang mapatay ng isang hitman ang kanyang asawa. Araw-araw niyang nilulunod ang kanyang kalungkutan sa alak. Isang gabi, pagkatapos uminom ng kaunting alak, bumalik siya sa tindahan para bumili pa ng alak. Sa kanyang pag-uwi, si Kikimura ay nakakita ng dalawang babae na iniistorbo ng ilang matitigas na lalaki. Sinabi niya sa mga lalaki na pabayaan ang mga babae, ngunit hindi sila nakikinig at nagsimulang makipag-away kay Kikimura. Bagamat madali lang niyang pabagsakin ang mga ito, ngunit siya ay nakainom at ayaw niyang mawalan ng kontrol kaya nagpa siya siyang lumayo sa away. Pagdating niya sa bahay, patuloy lang siya sa pag-inom. Kinabukasan, nakaupo si Kikimura sa kanyang sasakyan, pinagmamasdan ng isang pamilya mula sa malayo. May sikreto siya na hindi niya maibabahagi kahit kanino. Ang binatilyong tinitingnan niya ay ang kanyang biolohikal na anak ngunit nakatira na siya ngayon sa isang pamilya na kumupkop sa kanya. Ang pagmamasid sa kanya ay paraan ni Kikimura para makayanin ang kalungkutan na nararamdaman niya sa kanyang sarili. Noon lang, isang lalaking nagngangalang Igor, na nagkataon na kaibigan ni Kikimura at nagtatrabaho bilang police intel, ay nagpakita at nagulat siya sa ginagawa ni Kikimura. Alam niya ang tungkol sa mga lihim na kilos ni Kikimura sa palihim na pagsubaybay sa pamilya. Ipinaalala ni Igor kay Kikimura na labag sa batas ang kanyang ginagawa. Upang pasayahin siya at alisin sa isip ang mga bagay-bagay, iminumungkahi ni Igor na bisitahin nila ang libingan ng kanilang kaibigan ng magkasama. Ang kanilang mahal na kaibigan ay si Major Nina Nowak na nagsilbi sa Special Forces. Ang eksena ay lumipat sa bahay ni Kikimura, kung saan nakikita namin siyang madalas na sinusuri ang kanyang anak sa pamamagitan ng social media. Tuwang-tuwa siya dahil ang anak niyang si Max ay may mapagmahal na magulang na umampon sa kanya. Kinaumagahan, habang nagluluto si Kikimura ng almusal, napansin niya ang maraming notification sa kanyang laptop. Nang suriin niya, nalaman niyang nagkomento ang mga kaibigan ni Max na nawawala siya. Bilang biolohikal na ina ni Max, hindi lang uupo si Kikimura. Agad siyang lumabas ng bahay para hanapin siya. Ang unang bagay na ginawa ni Kikimura ay pumunta sa kanyang matalik na kaibigan na si Igor na nagtrabaho sa pulisya. Tinanong niya kung ang mga adoptive parents ni Max ay nagsumbong sa kanyang pagkawala sa pulis. Sinabi ni Igor na nagsumbong sila, ngunit ang kanyang superior ay nagtalaga ng ibang opisyal para sa kaso. Nais malaman ni Kikimura ang anumang mga update ngunit hindi makatulong si Igor dahil hindi sa kanya itinalaga ang kaso. Sinubukan niyang palakasin ang loob nito, sinabing baka kasama lang ni Max ang kanyang mga kaibigan. Nag-aalala pa rin, iginiit ni Kikimura na kung may anumang impormasyon si Igor, dapat niyang sabihin sa kanya. Pagkatapos noon, pumunta siya sa bahay ng adoptive parents ni Max at pumasok sa kwarto nito habang sila ay nasa police station. Naghanap siya ng mga pahiwatig ngunit wala siyang nakita. Sa kabutihang palad, nakaalis siya bago sila bumalik ng hindi nahuli. Kinaumagahan, nagpakita si Igor na may dalang ebidensya, ang cellphone ni Max, na nakita ng pulis sa pinangyarihan ng krimen. Sinabi niya kay Kikimura na kailangan niyang ibalik ang cellphone sa istasyon ng pulisya sa loob ng 10 minuto. Nang buksan nila ang cellphone, narinig nila ang isang voice message na iniwan ng kidnapper. Nagpakilala ang kidnapper bilang si Dozen Dragon, ang anak ng isang mafia boss na pinatay ni Nina Nowak. Nalilito si Kikimura nang marinig ito, paano nalaman ni Dozen Dragon na anak niya si Max at matalik nilang kaibigan si Nina Nowak. Ang nakakaalam sa lihim na ito ay sina Igor at Kikimura lamang. Kinagabihan, bumalik si Igor kay Kikimura upang magbahagi ng bagong impormasyon. Dumalo siya sa isang pulong kasama ang intelligence team kung saan ipinaliwanag ng pinuno ng team ang tungkol sa isang international criminal syndicate na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Mrs. Carolina. Si Mrs. Carolina ang utak sa likod ng lahat ng krimen ng mafia sa bansa, ngunit hindi siya mismo ang gumawa ng krimen kundi ang kanyang mga tao lamang. Sa ilalim ni Mrs. Carolina ay isang lalaking nagngangalang Wold Emirs na direktang namamahala sa kanilang mga operasyon sa negosyo. Sa ibaba ni Wold Emirs ay isang subordinate na nagngangalang Titus na nagsagawa sa lahat ng mga utos ni Wold Emirs. Sa wakas, ipinakita ni Igor kay Kikimura ang CCTV footage habang si Max ay kinidnap ng grupo ni Wold Emirs. Nagiging malinaw sa recording na inutusan ni Dozen Dragon ang mga tauhan ni Wold Emirs para kidnapin si Max.
Ang tanging lead na mayroon sila ay isang kotse na pagmamay-ari ng mga tauhan ni Woldemires na may pangalan ng isang restaurant na nakalagay dito. Lumipat ang eksena kay Woldemires na nasa telepono na nakikipag-usap kay Dozen Dragon. Ipinaalam sa kanya ni Woldemires na nakuha na nila si Max, at sumang-ayon si Dozen Dragon na magpadala ng 3% ng ransom money ng maaga, at ang iba ay ipapadala sa ibang pagkakataon kapag naihatid na si Max. Samantala, pumunta na si Kikimura sa likod ng restaurant at nakasalubong niya ang ilan sa mga tauhan ni Woldemires. Hindi siya nag-aaksaya ng oras at hinihiling na malaman kung saan nila dinala si Max, ngunit tumanggi silang magsalita. Ito ay humantong sa isang bakbakan sa pagitan nila. Matapos pabagsakin ni Kikimura ang lahat ng mga tauhan ni Woldemires, pinilit niyang malaman kung saan nakakulong ang kanyang anak na si Max. Sa wakas ay isiniwalat ng isa sa mga lalaki na si Max ay nasa punong tanggapan ni Titus kung saan pinaniniwalaan ni Woldemires na siya ay naruroon. Sa pagmamadali, si Kikimura ay nagmamadaling pumunta sa punong tanggapan at nahanap si Titus, ang subordinate ni Woldemires, kasama ang kanyang mga tauhan. Marami pala silang kinidnap na tao, balak nilang ibenta ang mga ito sa ibang bansa. Mahigpit na tinitingnan ni Kikimura ang mga biktima, umaasang mahahanap si Max, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang wala siya roon. Determinado siyang mahanap si Max, pumasok siya sa punong tanggapan, hinahanap ang kanyang anak. Lumipat ang eksena kay Woldemires na nakatanggap ng tawag mula kay Dozen Dragon na nagpapatunay na naipadala na niya ang unang 3% ipinangako niyang pera. Tuwang-tuwa si Woldemires tungkol sa pakikipagnegosyo kay Dozen Dragon at ibinunyag na si Max ay kasalukuyang nakakulong sa punong tanggapan ni Titus. Kasabay nito, si Kikimura ay nakikibahagi sa isang matinding pakikipaglaban kay Titus at sa kanyang mga tauhan. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, siya ay malubhang nasaktan sa panahon ng labanan. Gayunpaman, matapos talunin si Titus at ang kanyang mga tauhan, si Kikimura ay nagmamadaling nilapitan si Max, ngunit tinambangan siya ni Titus mula sa likuran, dahilan para siya ay mawalan ng malay. Matapos mapabagsak si Kikimura, mabilis na nakipag-ugnayan si Titus kay Woldemires para ipaalam sa kanya ang nangyari. Si Woldemires at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling pumunta sa lokasyon kung saan nila kinulong si Max. Pagdating nila, galit na galit si Woldemires nang matuklasan na nakatakas sina Kikimura at Max. Sa sobrang galit, pinagalitan ni Woldemires si Titus dahil sa kanyang kabiguan, at hindi niya napigilan ang kanyang galit, pinatay niya si Titus gamit ang isang electric device. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Woldemires kay Mrs. Carolina upang iulat ang babaeng pumatay sa ilan sa kanyang mga tauhan. Ipinadala niya ang CCTV footage na nagpapakita ng pag-atake ni Kikimura sa kanyang mga tauhan. Mahinahong tumugon si Mrs. Carolina, na nagsasabing maaari niyang palitan ng bagong hukbo ang mga nawawala niyang tauhan. Nang maglaon, pinuntahan ni Mrs. Carolina ang kanyang anak, si Gregors, at hiniling sa kanya na i-play ang CCTV footage na ipinadala ni Woldemires. Sa kanyang pagtataka, nakilala niya ang babae sa footage bilang si Kikimura. Ang paghahayag na ito ay nangangahulugang alam na ni Mrs. Carolina ang tunay na pagkakakilanlan ni Kikimura. Samantala, hinatid ni Kikimura si Max pauwi. Tinanong niya si Kikimura kung bakit niya siya niligtas, ngunit nanatili siyang tahimik sa kabila ng mga tanong nito. Nang sa wakas ay dumating na sila, sinubukan ni Max na tumakas, kaya hinabol siya ni Kikimura at sinabi sa kanya na siya ay hindi masamang tao. Gayunpaman, hindi alam ni Max kung ano ang susunod na mangyari. Sa halip na ibalik siya sa bahay ng kanyang mga adoptive parents, dinala siya nito sa isang lihim na underground na lugar na pag-aari niya. Dinala ni Kikimura si Max sa nakatagong lugar na ito upang protektahan siya mula sa grupo ni Woldemires na tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Makalipas ang ilang oras, naghanda si Kikimura ng pagkain para kay Max, ngunit masama pa rin ang loob niya. Tinanong niya kung bakit hindi niya siya dinala kaagad sa kanyang mga adoptive parents, dahilan para magtaas ng boses si Max sa galit at sinisigawan siya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Igor na binisita ng kanyang anak na babae. Maliwanag na ang kanyang mahihirap na kalagayan sa pamumuhay ang naging dahilan upang piliin ng kanyang anak na babae at ng kanyang ina na huwag tumira sa kanya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang anak na dalawin siya ng madalas, ngunit tumanggi ito, na nagsasabing ayaw niyang bumalik sa kanyang sira-sirang bahay.
Dahil sa pagkabigo, ang anak na babae ni Igor ay nagmamadaling umuwi at hinimok siya na kumita ng maraming pera para maging isang pamilya silang muli. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, nakatanggap si Igor ng tawag mula kay Kikimura, na humiling sa kanya na tingnan ang mga adoptive na magulang ni Max upang matiyak na okay ang lahat. Sa kabila ng pagkabalisa, laging handang tulungan ni Igor si Kikimura. Makalipas ang ilang oras, habang nagpapahinga si Kikimura, nagulat siya sa boses ni Max. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga adoptive parents sa kabila ng babala nitong huwag gawin, dahil maaaring matrace ang kanilang mga cellphone. Galit na sinira ni Kikimura ang phone ni Max. Nagalit si Max at hiniling na palayain siya sa lugar. Nang makitang ganito ang kanyang anak, sa wakas ay isiniwalat ni Kikimura ang katotohanan, siya ang biolohikal na ina ni Max. Ipinaliwanag niya na noong ang ama ni Max ay pinatay ng isang hitman, pareho silang tina target, kaya kinailangan niyang iwan siya sa isang orphanage hanggang sa siya ay ampunin ng kanyang kasalukuyang mga magulang. Upang patunayan ang kanyang mga salita, ipinakita niya sa kanya ang isang lata na naglalaman ng ebidensya ng kanyang kwento. Di nagtagal, matagumpay na nasubaybayan ng grupo ni Woldemirs ang kanilang lokasyon, dahil sa kawalang ingat ni Max sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga adoptive na magulang. Inutusan ni Kikimura si Max na magtago sa isang silid habang naghahanda siyang labanan ang mga tauhan ni Woldemirs. Sinugod ng tatlo ang lugar. Lumabas si Kikimura mula sa basement at nakipag-away sa mga tropa ni Woldemirs sa labas. Nagawa niyang akitin ang natitirang mga lalaki sa isang bakanteng gusali sa malapit. Samantala, binuksan ni Max ang kahon na binigay sa kanya ni Kikimura kanina. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niya na ang tunay na pangalan ni Kikimura ay Nina Nowak. Ibig sabihin ng paghahayag na ito ay peke ang puntod na binisita nila kanina, isang matalinong hakbang ni Nina para burahin ang kanyang mga landas. Si Nina Nowak ay talagang isang Special Forces Major na itinalaga para tanggalin ang mga boss ng mafia. Bumalik ang eksena kay Kikimura, matapang niyang hinarap ang buong koponan ni Woldemirs, isa-isa silang pinabagsak. Sa wakas, hinarap niya mismo si Woldemirs. Pagkatapos ng isang mahirap na labanan, nagawa rin niyang talunin siya. Kasabay nito, dumating si Max sa pinangyarihan at nasaksihan ang kanyang ina na tinapos ang buong koponan ni Woldemirs. Gayunpaman, sa halip na manatili kay Kikimura, pinili ni Max na bumalik sa kanyang mga kinikilalang mga magulang, na tila hindi siya pinapansin. Naunawaan ni Kikimura na maaaring hindi pa handa si Max na tanggapin ang katotohanan at ang realidad ng sitwasyon. Samantala, kinumpiske ng pulisya ang lahat ng pera na natagpuan sa tirahan ni Woldemirs na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Gayunpaman, nabunyag na ang pera ay talagang pag-aari ng big boss na si Mrs. Carolina. Mula sa malayo, si Gregors at ang kanyang ina, si Mrs. Carolina, ay dumating ng huli sa pinangyarihan. Nanatili silang tahimik habang pinapanood ang mga pulis na dinadala ang kanyang pera. Kinaumagahan, pumunta si Kikimura sa bahay ng adoptive parents ni Max para tingnan kung nakauwi na siya. Dahil sa pagod, nahimatay siya sa kanilang pintuan. Mabilis na inalagaan ng mabait na adoptive parents ni Max si Kikimura sa kanilang tahanan. Pagkagising niya ay agad niyang tinanong kung nakabalik na ba si Max. Sa kasamaang palad, ipinaalam nila sa kanya na hindi pa bumabalik si Max, iniwan si Kikimura na nalilito at nag-aalala tungkol sa kanyang kinaroroonan. Makalipas ang isang oras, nakatanggap si Kikimura ng tawag sa telepono mula kay Mrs. Carolina, na nagpaalam sa kanya na matagumpay nilang nahuli si Max. Para maibalik siya, sinabihan si Kikimura na dapat niyang ibalik ang lahat ng perang nakumpiska ng pulis noong nakaraang gabi. Lumalabas, si Max pala ay hinarang ni Gregors habang siya ay pauwi at dinala sa pamamagitan ng puwersa. Desperado, humingi ng tulong si Kikimura kay Igor. Nakiusap siya sa kanya na bigyan siya ng akses sa silid ng pulisya kung saan nakaimbak ang pera ni Mrs. Carolina. Noong una, tumanggi si Igor, ipinaliwanag na mahigpit itong binabantayan ng mga pulis at imposibleng makapasok si Kikimura. Gayunpaman, nagpupumilit si Kikimura, at sa huli, pumayag si Igor na tumulong, na nangangakong aabisuhan siya kapag makakakita siya ng pagkakataon. Habang papaalis na si Kikimura, bigla siyang inatake at kinidnap. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kotse na napapaligiran ng lahat ng nakumpiskang pera na pag-aari ni Mrs. Carolina. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niya na ang mga pulis na kumuha sa pera noong nakaraang gabi ay walang iba kundi si Igor at ang kanyang mga tiwaling kaibigang pulis.
Ang buong sitwasyon ay isang pinag-isipang plano ni Igor at ng kanyang mga kasama. Sinadya ni Igor ang isang salungatan sa pagitan ni Kikimura at grupo ni Woldemirs upang makagambala sa lahat na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong nakawin ang pera ni Mrs. Carolina. Maging ang taong nagkunwaring si Dozen Dragon at kumuha sa koponan ni Woldemirs para dukutin si Max ay si Igor pala. Ang kanyang intensyon ay para lamang samantalahin ang sitwasyon para sa pansariling pakinabang. Habang tinitiyak ni Igor ang pera, inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na alisin agad si Kikimura. Sa isang mapangahas na hakbang, binaril ni Kikimura ang kotse ni Igor mula sa likuran, matagumpay na naibagsak ang lahat ng kanyang tiwaling kasamahan. Mabilis na napagtanto ni Igor ang panganib at nagtangkang tumakas. Gayunpaman, bago siya makalayo, sumabog ang kotse, na naging dahilan upang tumilapon ang lahat ng pera sa loob. Ang mapagpasyang aksyon ni Kikimura ay hindi lamang nasira ang plano ni Igor ngunit sinisira din ang pera na pag-aari ng mafia. Sa isang dramatikong pangyayari, dumating si Kikimura sa punong tanggapan ni Mrs. Carolina na may dalang kaunting pera na nakuha niya mula sa pagsabog ng sasakyan. Si Mrs. Carolina ay galit na galit dahil hindi ito ang buong halaga, kaya isinasaalang-alang niya na tapusin si Kikimura. Gayunpaman, sa huli ay nagpasya siya laban dito, natatakot sa lakas at kasanayan ni Kikimura. Bilang resulta, pinalaya si Max, at ligtas siyang iniuwi ni Kikimura sakay ng taxi. Ang mapanganib na pagsubok ay natapos na, at ang mag-ina ay muling nagkita sa wakas. Si Igor, napuno ng sama ng loob matapos sirain ni Kikimura ang kanyang mga plano na makuha ang pera, ay sinubukang iwasan ang kanyang pagkakasala. Gayunpaman, nagawa ni Kikimura na mahuli siya at hiniling ang katotohanan. Si Igor, sa ilalim ng presyon, ay umamin na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kapakanan ng kanyang anak na babae at asawa, na nahuhumaling sa kayamanan at nagpilit sa kanya na kumita ng pera sa anumang halaga. Ang kanyang makasariling motibo ay nagpagalit kay Kikimura, at nagpasya siyang isuko si Igor sa pulisya. Di nagtagal, dumating ang mga otoridad, at umalis sina Kikimura at Max sa eksena, sa wakas ay nakalaya na sila sa panganib. Ibinalik ni Kikimura si Max sa tahanan ng kanyang adoptive parents, tinitiyak ang kanyang kaligtasan at binibigyan siya ng katatagan na nararapat sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, habang si Kikimura ay nag-iisa sa kanyang bahay, sinurpresa siya ni Max sa pamamagitan ng pagpapakita ng hindi inaasahan. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat at sinabi sa kanya, na sa kabila ng lahat, bibisitahin niya ito ng madalas dahil siya ang kanyang totoong ina. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang nakakabagbag damdaming tala, na itinatampok ang nagtatagal na ugnayan sa pagitan ng mag-ina at nagmumungkahi ng pag-asa para sa kanilang relasyon sa hinaharap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.